Romans chapter 12. Romans chapter 12. At madalas po dito ay ating ginagamit itong isa hanggang 2. At dito nga ay ating nakita kung paano na tayo po ay talagang hinihin po at pinapaalalahanan ang bilang mga mananampalataya doon na ating ihandog ang ating mga sarili na pinagdadaanan ng buhay para sa ating Panginoon. At ito tayo na tayo po kumayon sa sanlibutan ito kasi magbago na tayo ng ating mga pag-iisip. At noon ay may mga kontos na ating matutuhan kung ano ang talagang perfect na kalooban ng Diyos na alam po sa atin. Okay? Pagdating sa verse number 4, sa verse number 4, verse 1 and 2, ay yung ating tabi sa Christian, no? Na ating ihandog ang ating mga sarili. And then pagdating sa verse number 4 to number 8, sa mga patuloy ni Pablo, ay hindi mo naman itinuro sa atin yung ating oneness as a body of Christ. Diba? Na tayo lahat ay isang katawan lang sa ating Panginoong Kristo. Diba? At bilang katawan tayo ng Kristo, ay meron tayong kanyang-kanyang mga tungkulin. No? At itong tungkulin ito ay ayon sa gift of the Holy Spirit na binigay sa bawat isa sa atin. Verse 4, for us we have many members. Verse 4, many members, pero tayo ay one body. Ito, and all members have not. Tama, di ba? Iba ang function ng tenga sa mata. Iba ang trabaho ng paa kaysa sa kamay. Amen? Kumakain ka ba na ginagawin ng paa? Di ba? May kanya-kanya. Alright? Many members, no? Okay? Not the same office. So we being many are one body in Christ. No? And remember, members one of another. Okay? Now, dahil dito, in verse 6, ay tinuruan tayo ng Lord. No? Having done this, differing according to the grace that is given to us. Yes, yun, nakita yung mga gift, no? Ano yung prophecy, ano yung ministering, ano yung teaching, sa verse 8, ano yung exhortation, hindi po yan? Ano yung gift of giving, ano yung leadership, with obedience, that he is your mercy, with cheerfulness. Yun ang mga gift of spirit. Okay, ano yung gift ng pagtulong, pagdamay, pagbabayo. Yun yung gift na yun. Alright? Now, in verse number 9, hanggang sa verse number 30, ay itinuro naman sa atin dito, bilang mga believers, yung prinsipyo. Prinsipyo na kailangan natin pare-pareho na ating i-apply sa ating church. Prinsipyo na ating kailangan i-apply sa ating church at sa ating relasyon sa bawat isa na kasabi natin. Sa ganun paraan, ang church ng Panginoon, ay makakilos at makapagtrabaho base sa ninadayo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alright? Base sa layunin ng Diyos sa church nito ng Calvary. Na patungo sa kanyang ika-31 taong anibersaryo. Alright? Ito natin pag-usapan ngayon kung gabi ito. Okay, how did that Verse 9 hanggang 13 ay pinakita ng Romans chapter 12. Okay, kung paano tayo iibig, kung paano tayo mamumuhay, at kung paano tayo ay mapapagal. Mag-labor. Okay? Bilang
church ng Panginoon. How to love, how to live, how to labor. How to love, how to live, and how to labor. Alright? Bilang isang katawan ni Kristo. Panginoon, ako'y patubayan mo kami lahat dito sa mensahe ito na i-deliver ng iyong abangin ko. Palain mo po kami, Panginoon. Ako bibigyan mo ng salita sa bibig. And I Lord, tonight, na ikaw ay patuloy ko lang bibigyan ng pagpapalagyan sa pagpipong ito ng iyong church. Lord, ito po'y church mo, ito po'y katawan mo, kami po'y umaasa po lamang sa iyo, at ikaw po'y dapat namin sundin ang iyong salita, ang narapat pa namin maging manual, kung paano kami iibig, kung paano kami mamumuhay, at kung paano kami maglilingkod, magpapagal ng para po sa iyo kakalulagi. And Lord, bless my Lord, and guide me po. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. So, tatlo po ito, no? Tatlo po ito, the principles that we need to put to work sa ating buhay, no? Bilang mga mananampalataya. Sa ganoon, itong album ito ay talagang nakalinis po ito base sa talagang hangad ng Diyos na makita sa ating pare-pareho. Okay? Hindi yung gusto ko, kundi ano ba gusto nyo dito? Alright? Paano ba tayo magpapangsyon? Paano? Sa ganoon pala ay hindi tayo magkakanya-kanya. Diba? Okay? This is number one, tayo dito, itinong sa atin, how to love. Okay? How to love. Now, pag-usapan yung pag-ibig, hindi po ito yung pag-ibig doon sa trust mo lang gusto mo. Hindi. Kundi pag-ibig bilang tayo yung magkakapatid ni Kristo. You see? Notice verse number 9. Saan nyo ba? Verse number 9. Very simple. Okay, verse number 9. Hindi mo? Pakita. Okay, number 1. Let love be without what? Without what? Dissimulation. Alright? No, sa reference Bible, nakikita niyo po, ang ibig sabihin the word dissimulation means what? Hypocrisy. So, tama yung pagkalaw. Ang pag-ibig ay maging what? Walang pagpapaing babaw. Nakakita ba? O, ano sabihin? Sabihin, pag sinabi mo, pag sabi mo, Brother Marvin, I love you in the Lord, dapat yung salita mo yun is hindi pa kunwari. Hindi sabi mo, Brother Marvin, I love you in the Lord, pero pag nakatipod si Marvin, sinisiraan mo siya. Di ba lang eh? Brother Ninyo, okay, I love you in the Lord. Alright? Ano sabihin? Kahit sa ninyo ay malayo sa akin, kahit sa ninyo ay hindi ako makikita, kahit sa ninyo ay hindi ako narinig, wala akong sinasabing mas hindi ka kasama niya. Diba? No, yun ang ibig ng Diyos na makikita sa Calvary. O pag tayo yung makakilas, pinagis na talagang isang katawan ng ating Kristo. Alright? Ano okay? Our love should be sincere. Number 1. Okay? Our love should be what? Takas? Sincere. Walang pagpapakunwari. Alright? Let love be without dissimulation. Okay? Hindi hypocrisy. Hindi pakunwari. Amen? Amen, Bishop? Amen? Hindi tayo, okay, huwag mo nangyari na parang katoliko tayo. Ang katoliko, di ba tuwing bago magluwian? Anong binubulong sa tabi? Peace be with you. Pero, iitakin ka pag nakatagod ka na. Tama? Amen? Amen? Katoliko mo ito, di ba? Peace be with you. Pero, walang pakialam. Amen? Amen, Bishop? Kaya I'm just hirap Catholic, ibang tao, but he hate Catholicism.
hypocrisy. Ito'y puro pagpapaimbabong lamang. Ito'y tulad ng nicho na pinaputik, pero yung loob ng nicho ay puro kumulukan. Hindi ba? Hindi ito dapat mangyari sa atin. Okay? Upang ang Calvary talagang makakilos, makagawa, bases, disenyo Diyos. Anong number one? Kailangan dito iwan. Iiran yung pag-ibig na walang nakalakas, walang pagpapagwari. Our love should be sincere. Amen? Pag sinabi kong peace be with you, peace be with you. Ano yun? Pag sinabi kong ipagpe-pray kita, ipagpe-pray talaga kita. Iba na rin. Pag sinabi yung ipinagpe-pray ko kayo pamilya, ipinagpe-pray ko kami talaga. Are you with me? Amen? Love should be sincere. Okay. Don't be a hypocrite in the way you love people. Alright? Okay. We should love people. We should love the people of God, sincerely, without hypocrisy. Alright? Ano is verse number? Verse number 10, no? Verse number 9, okay? Ano is verse number 10? Pagkatapos, be kindly what? Affection one to another. Ano yung affection? Let's tagalog. Mag-iilig ka. Amen? 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 Anong kabaliktaran ng mag-iilig what? Anong kabaliktaran ng mag-iilig? Bayan. Anong kabaliktaran ng mag-iilig? Masungit. Iritado. Parang ano? Lagi kang iritado. Ano? Pero ganun, di ba? Lagi iritado. Amen? Kala mo lagi lemon. Di ba? Ganun. Wag ganun. Amen? Ayun lang ang nasasabi ko. Ang sarap ng 31 years, hindi ako naging tangkad sa inyo. Diba? Hindi ako naging masulit kahit kanino. Pero ako masulitan sa inyo. Wala, di ba? Bakit kayo gusto ko, gano'n din kayo. Gusto ko pag tayo nagtatrabaho sa labas, masaya tayo nagtatrabaho. Di ba? Masaya tayo. Meron tayong koordinasyon, nagkakaintindihan. Amen? Masaya. Kahit minsan parang nalagdagan ako, pero nakangiti ako sa inyo. Kasi gusto ko, gano'n din kayo. Ano ba? Oh, yes, balik kayo talata. You see? Yes, yes, ipinakita sa verse 1 to, ang naihandog ang aming sarili bilang haring handog, hindi ba? Ipinakita sa mga susunod na talata, yung ibang klaseng gifts na binigay ng Panginoon. Tama? Tama? Na dapat natin gamitin bilang isang katawan, hindi nagkakanya-kanya. Kaya listening? Pagkatapos, ipinakita yung panuntunan paano tayo makikitungo sa isa't isa. Tama? Alam na po ba? Ang mag-ibigan, our love should be what? Sincere. Amen? Ngayon, kapag yung pag-ibig mo sincere, verse number 3, ano yung affection? Tama? Sa verse number 10, ano yung affection? Mag-ibig ka. Tama? Ano yun ka? You see? Kasi hindi ka po pwedeng magiging masunod ka sa iniibig mo. Tama? Pag iniibig mo yan, mag-ibig ka dyan. Nakikinig ka sa akin? Gusto mong masaya kayong magkakasama. Alright? Okay, sa verse number 10, verse number 10, be kindly affection one to another. Ang sunod, be what? Pagkatapos, takas niyo, what? Ayun! Brother-in-law! Amen? Brother-in-law! Okay? Now, ano is bilang brother-in-law? Ano is bilang brother-in-law? Kaya yung pag-ibig ni Cristo sa atin. Amen? Brotherly. Isang katawan tayo. Alright? Okay? In honor, preparing one another. Ano sa Tagalog yun? Ipinagpapauna mo siya kaysa sa iyong sarili. Nag-yun siya? Para ba yung kahit nagtong ka na at nauna ka sa pila at nakakit yung sarili mas gutom pa sa'yo, ikaw na muna. Ikaw na muna. Amen? Okay.
Kapag nag-imit ko sa gagamit ko sa naging gusto siya po okay, tapos na ako sa okay. Kasi gano'n eh. O parang sulit, binuksan niyo okay. Ang ganda, gusto mo, kasi kaya na nakita mo. Gusto mo, ikaw na muna kapit eh. Yung mga lalaki. Nakulit mo ako. Yun ang ibig sabihin ng preparing, tapos no, preparing one another. Ipagpapakulo mo siya kaysa sa iyong sarili. Ano yung sabi? Ganyan. Bible yun. Amen? Listen to it. Kapag ito, ay talagang umiiral siya sa church ng Panginoon, naroon ang paglago, naroon ang pagkatagumpay. Nakikinig kayo? Walang alikan, bagkus sa bawat merong pagpipipon, masaya silang nagtitipon-tipon, masaya silang naglilingkod sa Panginoon. Kasi ang pag-ibig nila ay walang pagpapakuwari. Hindi hypocrisy, hindi ba sincere. Totoo, hindi. Ano sa Tagalog yung dissimulation? Pagpapaibabaw. Di ba? Hango sa salitang ibabaw. Liwanag ba? Hango sa salitang ibabaw. Oh. Okay, paano bang yung gold plated? Yung pala yung ginto, ibabaw na nila yung loob, tanso. Ang ginigisabi, yun yun. Okay? Kaya nga, our love should be sincere. Alright? Okay? That is verse number 13. Pagpasok mo sa 13, tingnan mo. No. Okay. Ano yung 13? Distributing to the necessity of sins given to man. Yung kasama ng hospitality. Okay? Nagtutulungan sa pangailangan ng isa't isa. Amen? Pag sinabing hospitality, mapagpatuloy. Ay, magkari ka, tumuloy ka. Nauuhaw ka ba? Nagugutom ka? May pagkain ka. Magbuklat ka. May pagkain ka. Kumain ka. Pagpipirahan mo kami. Nagkakajawab, yun ang hospitality. Amen? Wala kang tutulungan. Diyan. Nahiga ka dyan. Amen? Ano kasi? Giving to man. O yun. Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal or kapatiran maging mapagpatuloy. Ano sa English mapagpatuloy? Hospitality. Hospitable. Alright? See, our love should be sincere. Ito yung number one principle na kailangan i-apply ng church, no? Sa ganoon is what makakilos tayo bilang church na ng Panginoon. Secondly, notice verse number 9 naman. Nandiyan na kayo? So verse number 9? Yes, dinagin ko rin, our love, okay. Let love be without dissimulation. Sumunod, above that which is evil. Sunod, cleave to that which is good. Alright? Now, dito sa verse number 9, hindi kong pag-uunahin pa siya sa abhor, tsaka yung sa cleave. Alright? Dito naman, ipinakita niya yung principle number 2. Okay? Kung paano tayo mamumuhay. Okay? Number 1. Okay. Alright. Our lives should be separated. Our lives should be what? Separated. Mamuhay tayo na hiwalay tayo. Mamuhay na hiwalay. Hiwalay. Saan? Sa kasamaan at makasalimutan kami. Alright? Hindi na hirap mag-isip sa mga iginamit sa abhor. Now, the word abhor means to despise or detest. Sa Tagalog is what? Kapuotan mo yung masama. Liwanag ba? Okay? Ano sa Tagalog yung abhor? Ang pag-ibig ay maging walang pagkakaibabaw. Kapuotan ninyo ang what? Ayun, masama. Is that? Ito po ay prinsipyo na ibinigay ng Diyos sa church. Upang tayo talagang kapitaan na tayo nga ay church ng Panginoon. Okay? Anong dapat
sa ating buhay na tayo liwat, galit sa masama. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Amen? Galit sa masamang gawa. Okay. You see? Yung masamang gawa, hindi dapat na kinukonsinte ng isang Kristiyano. Amen siya? Amen? Hindi pinalalagpas. No? Naabin yung pagpapaalalahanan. Hindi mo inaaway ang kapatid mo, kundi pinapaalalahanan mo siya. Okay? Nagpapayo ka na hindi ka bang, nagpapayo na magagalit ka. Kasi talagang kala mo ba siya nagpapakain sa'yo? Nagilig ka sa akin? Na para bang siya ang pinakamagaling. Pero kung nagpapayo na makita mo talaga may malasakit. Amen? O, pati, nakikita ko, nagbalita ako na gano'n. Hindi dapat sa'yo, mapapahama ka. Tama, hindi ba? Bakit na yung pinapayuhan ka na makita mo, may malasakit, may pag-ibig sa'yo. Amen? Amen? Na ibang inilalagay niya ang kanyang sarili sa katatayuan mo. Alin niya sarili? Alin niya? Hindi ka galit sa kanya. Galit ka doon sa ginagawa niya. Tama? Tama? Okay? Galit ka sa mga magpapahamak sa kanya. Pinang issue doon. Okay? You see, our life should be separated. Okay? Nabubuo sa kasamaan at umaamin sa kabutihan. Ano yan? Okay. No, so bakit dapat tayo humiwalay sa masama? Anong dahilan? Bakit kailangan tayong humiwalay sa masama? Anong dahilan? Because, because the believer is not of this world. Diba? Amen? Okay? Sabi na paano? Okay, kayo'y nasa sanlibutan, pero hindi kayo taga-sanlibutan. Alam niyo sa kayo'y nasa sanlibutan, pero hindi kayo taga-sanlibutan. Okay? Sapagat kayo'y hindi lang po mula sa sanlibutan. Yun yun. Okay? Kaya nga, as a Christian, huwag tayong masanay sa gawang masama. Kasi iba sa sarili na. Hindi mo malungkot doon. Kapag lagi mong pinapalagpas, okay lang sa'yo, masamang gawa, madamali, nasanay ka na. Amen? Parang mong araw, nung nanonood ka sa sine, pagpasok mo, nahanap-hanapa ka. Madamali, nagbabasa ka na. Amen? Amen? At nakakapaglagay ka na ng kalayo ng gusto sa katahin mo dito. Sanay ka na, hindi ba? Parang nito na ng kasalanan. Kapag lagi mo nakikita, ngiti-ngiti, wala ba nang ulit, sanay ka na. Wala ka na nakikita ng kasama. Ito, hindi dapat mangyari. Amen? Kaya anong turo sa atin ng Panginoon sa verse number 9? Abhor that which is what? Evil. Okay? Our life should be separated. We should abhor that which is evil. And then number 2, we should cleave to that which is good. Alright? Now, ano yung cleave? Sa Tagalog, makiamig. Hindi ba? Makiamig kayo sa mabuti. Okay? Makiamig kayo sa mabuti. Yes, cleave means to embrace. Hold on. Ano pa? Keep company. Okay? Hihiwalay ka sa mga taong masama, lalayo ka sa mga taong manggagawa ng kasama, at doon ka sasama sa mga gumagawa ng tabas. Mabuti. Alright? Yun ang turo sa atin ng Panginoon. Hindi ba binanggit ng nakalat ng kawikaan na yung sumasama doon sa mga diba? Ay mapapahama. Yes, we are to clean. Okay? And should keep company sa mga gumagawa ng mabuti. Kaya
nga, blessing na may church ka. Amen? Alam mo kung saan ka sasama. O, di ba? Blessing na mayroon tayong sumini, may mga Bible study tayo, para alam mo kung saan ka pupunta sa ganung araw. Amen? Amen? Kaya ginawa kayo ni Sister Anna nung record sa Biblia, kaya alam mo kung saan pupunta mo ka. Amen? Hindi kayo namumula. Tama? Hindi kayo nagkakanya-kanya. Merong coordination. Amen? May oras ang lakad, may oras ang uwi. Amen? Ano ba? So, kaya principle number 1, our love should be what? Sincere. The principle number 2, our life should be what? Separated. Alright? Umihiwalay sa masama, umaalib doon sa mabuting gawa. At sa mga mabuti ang ginagawa. Alright? Verse number 14, hindi nila. Sa verse 14, bless them which what? Persecute you, bless and what? Alright. Kaya nga, okay, our love should be separated. Nababot sa masama, umaanib at sumasama sa mabubuting gawa at lumalayo rin sa mga masasamang pananalita. Alright? Walang paghamak, walang pag-aalipusta. Amen? Wala. Okay? Bakos ang turo sa atin sa verse 14. Ha? Okay. Yung umuusig sa'yo, anong dapat mong gawin daw? Pagpapalain mo. Kita mo? Inuusig ka na, inaalipusta ka na, ano dapat gagawin mo? I-bless mo. Paano mo i-bless mo maalipusta sa'yo? Paano mo i-bless mo maalipusta sa'yo? Paano? Paano? Sige. Pray. Paano? Ipag-pray mo siya. Amen? Na maunawaan niyang mali siya. Pag-pray mo siya. Pag-pray mo siya na maligtas siya, makakilala siya sa Panginoon. Okay? Huwag mo siya sumpain. Alright? So, number 3. So, pinakita ko sa inyo yung how to love. Pangalawa, how to live. Pangatlo, pangulit, how to live for. How to live for. Alright? Paano tayo mag-live for? Paano tayo magpapagal bilang church ng Panginoon? Alright? What is verse number 11? Verse 11. Tayo na. Verse 11. Ready? Tayo lahat. Na-slabo. Okay, paano? Huwag maging tama. Kaya sa verse number 11, okay, not-slabo in what? Business, fervent in spirit. Ano sunod? Oh, yes, mapaglingkod sa Panginoon. Kita mo? Alright. Anong itinuturo sa atin? Ang gawain ng Diyos, Bible study, soul winning, church, hindi dapat kinatatamaran. Maliwanag ba? Bakit? Sapagkat hindi yung gawain ng tao. Amen? Isaksak sa isip. Tandaan natin, hindi gawain ng tao yung gawain ng Diyos. Amen? Amen, isa? Sino magpapala sa'yo? Kanino ka hihingi? Sino tatawagan mo para tulungan ka? Yung Diyos na kinatawaran mo at hihingan mo ngayon? Ay, hiya naman ka na. Kasi naman tayo na minsan katamaran mo man Diyos, hindi ka ginagabihan. Mabiyaya ang Diyos eh. Pero ganun pa man, huwag natin yung daliin. Amen? Anong tulong sa atin? Anong tulong Diyos sa atin? Huwag maging tamad. Okay? Not slothful in business, but fervent in spirit. So number 2, pangatong principle is what? Our labor should be spirited. Alright? Our labor should be what? Yes, di ba? Nag-aala, di ba? Amen? Spirited, nag-aala sa spirito, di ba? Ayon sa job ng spirito. Amen? Amen, listen? Ayon sa conviction ng spirito.
conviction, may leading, amen? Mayroong fire, nag-aapoy, nag-aalap, spirited. Okay? Yes, our labor should be spirited. No? Okay? With confidence, with consistency, and with continuance. Tatlo yun. Alright? Una, with confidence. Okay? Meron kang tiwala. No? Okay? Meron kang inaasahan na yung ginagawa mo hindi walang halaga sa Diyos. Amen? Nakikita ng Diyos. Tama? Kaya hindi mo malagay makikita yung bunga, pero meron kang takas, meron kang confident. Tiwala ka. Amen? Diyos ang pinagtingkulan mo. Amen? With confident. Kaya kita mo sa verse number 3, pakatakas na, rejoicing in hope. Tama? Amen? Rejoicing. Amen? Kaya, nabi ko kanina, sa tuwing lalakad kayo, may Bible study, may sumilin kayo, gawin nyo ng merong what? Rejoicing. Merong what? Well, kagalakan. Amen? Amen? May kagalakan. Okay, listen to congregation. Nabingit ko sa linisan. Meron isang church na luma na yung pintura ng building nila. Sabi ng pastor, kasi dahil walang holiday ng araw na yun, kaya marami mga member dumating, may mga dala silang bukas para pinturahan yung malaking gusali nila. Ay yung pastor papaalis. Ang ginawa ko yung sa membro niya na maging masayahin. Okay. May hawak ng brush kung tayo member natin niya. Brad, bitawang members na yan. Hindi ka magpipintura pa rin, okay, alis. Hindi ka magpipintura. Ang trabaho mo ay sikapin mong maging masaya ang lahat habang sila ay nagpipintura. Ganyan ang trabaho mo, ha? Ay, naman pa ako? Anong trabaho ng member niya? Ha? Keep the people happy while they are okay. Are you seeing? Kasi member niya, masayahin talaga mag-member siya. Pero siya deep naman. Yun nga, parang babalo. You see nila? Amen? Amen? Kasi God's people, ang tao is, kapag masaya sila gumagawa, matatapos may tagumpay. Amen siya? May tagumpay. Alright? Kaya mahalaga sa mga leader, no? Na napamunan mo, keep the people happy habang gumagawa. Amen? Keep the people happy. Kahit walang merienda, basta happy. Pero mas may merienda. Amen? With confidence. With confidence. Rejoicing in hope. Ano sumunod? Ano sumunod? Patient in tribulation. Okay. With confidence. Ano sabi yung pangalawa? With consistency. Consistency. Okay. Consistency sa Tagalog is what? Palagian. Tama ba ako? Consistent. Paano yung pattern ng ulan? Consistent. Amen? Amen? Yung butas na bubong. Amen? Consistent yun na isang direksyon lang ang pinapatakan. Ako kunin po ako? Ganun Kristiyano. Okay? Consistent ka sa ginagawa mo. Hindi ka parang huminto. Amen? Palagian. Ano man ang mangyari? Palagian. Dumarating ka. Consistent ka. Amen, isa? Consistent ka. Alright? The people of God is not to be quitted. We are to be patient
yung ginagawa. Amen? Amen? Kahit hirap yung ginagawa. Bakit? Bakit siya consistent? Anong dahilan? Sagot yung number 1. Kasi meron siya confidence. Amen? Tiwala siya na yung ginagawa niya pag may pagpapala ng Diyos. May bungang ibibigay ng Diyos. Okay? Sabang gumagawa siya na mayroong pananampalataya. Alright? Okay. And number 3, asa na po, number 3? Okay. Oh, yes. Rejoicing in hope, patient in tribulation. Ano sa mga pangulit? Pangulit. Continuing instant in prayer. Okay? With confidence. Okay? You see, our labor should be spirited. With confidence. Ano ba? Consistent pangulit. May pagpapatuloy. Amen? May pagpapatuloy. Nagpapatuloy. Alright? Nagpapatuloy. Nandun siyempre yung prayer. Amen? Amen siya? Ano yung prayer? Alright? Kaya sa ganitong paraan, sa ganitong paraan, yes, makapapasok ka sa ating ika-31 taon na tiwala tayo, na patuloy tayong pagkapalain ng Panginoon. Amen? At may mga bunga pa tayong makikita sa mga pagpapagal natin. Are you listening? Ang mahalaga lang ay number 1, magkaroon tayo ng pag-ibig na wala. Number 1, walang papakumbulay. Amen? Amen? Walang papakumbulay. Alin pangalawa, mamuhay tayo na hiwalay sa gawang masama. Amen? Amen? Umaalib sa gawa mabuti. At pangatlo, sa ating pagpapagal, magpagal tayo na meron tayo pagkakatiwala, pagpapatuloy, amen, at tiyaga. Amen? Magagawa natin yan kung tayo magpapagal na merong na tayo fervent in spirit, serving the Lord. Right? Tayo muna natin tumayo. At tayo muna natin.